Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Christine, siya po yung mangangaral na nagki-claim na siya daw po ay pinadala ng Diyos at may binigay sa kanyang wisdom. So, suriin po natin yung wisdom na nasa kanya. Pakinggan po natin ito sasabihin niya. In Christ had no sin, but God made him become sin. So that in Christ we could be right. Ha? Ginawang makasalanan? Tagalogin nga natin. Wait lang. Parang mali ito. Kailanman ay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Tama ba yung quoted na yon? Tama, kasi hindi siya makasalanan. Pero itinuring na makasalanan, ay hindi nga siya sinner. Bakit ganon? Kailanman ay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Wala nga siyang sin, bakit itinuring siyang makasalanan? He take the sin of people, but he isn't a sinner. Parang mali naman ata ang quoted nito. May turing tayong matuwid sa Diyos. Okay? Christ gave His life from us para tubusin sa kasalanan dapat. Amen. Okay. Ako po, hindi po ako mangangaral o tagapagturo, pastor. Okay? Pero tingnan niyo po kung talagang tapat siya na tagapagturo na ang layunin niya ay maihatid sa mga tao yung mismong sinabi ni Jesus at mismong sinabi ng mga apostol, sana nag-effort muna siya, di po ba, na i-check sa iba't ibang mga salin kung ganun ba talaga yung pagkakasabi at sana chinek niya muna sa ibang mga talata yung explanation kung bakit ganun yung sinabi. Di po ba? Hindi yung hinatulan niya na agad na mali dahil mali lang sa pagkaintindi niya. Hindi naman po kasi mababaw lahat ng mga salita na mababasa natin sa Biblia. Kaya nga, ang sabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi po, kung titingnan niyo po sa iba't ibang salit, ganun po yung diwa Sa Magandang Balita Bible, sabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Sa ang dating Biblia naman, yung hindi nagkasala ay ginawa niyang kasalanan dahil sa atin. King James Version, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. At maging sa original Greek text po, hamartian ephoisen. Yung ephoisen, I don't know if I pronounce it correctly, yun po ay ginawa o itinuring. Yung hamartian, kasalanan. So, ganun din po, no? Itinuring na kasalanan, ginawang kasalanan. Ganun din po yung diwa. Kaya sana, inilam muna niya sa ibang talata ang paliwanag. Di ba? Kung bakit ganun yung pagkakasabi. Hindi yung hinatulan niya na agad na mali. Di ba? Dahil mali lang sa pagkaintindi niya. Di ba? Hindi naman po yung sariling pagkaintindi. Gusto ng Diyos na gamitin natin sa pag-unawa sa kanyang mga salita. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, kasulatan po ang gagamitin natin sa ikatututo, sa pag-aaral po ng kanyang katwiran. Hindi yung sarili mo lang pag-unawa, sarili mong pag-intindi. At ito po pakapansinin nyo itong mabuti. Pakapansinin nyo lang to. Lumalabas po, ngayon niya lang nadaanan o siguro ngayon lang umagaw ng atensyon sa kanya yung talata na to. Bakit? Nagulat po siya Be right. Ginawang makasalanan? Tagalogin nga natin. Wait lang. Parang mali ito. Kailan? Diba? Dahil, kung dati na niya na nabasa to, gamit yung tamang salin, dapat hindi na siya magugulat. Diba? Dapat, alam niya na ipaliwanag kung bakit ganun yung pagkasabi. Sana po napansin niyo yun. Isipin mo yun, tinangka niyang ituro yung chapter na yun, na hindi man lang niya inaral muna yung parte ng ikalawang Korinto 5:21. Tapos sasabihin niya, pinadala siya ng Diyos. May wisdom sa kanya. Ngayon, bakit nga po ba sinabing ginawa siyang kasalanan si Kristo? Wala naman siyang kasalanan. Again, hindi po ako mangangaral o tagapagturo, pastor. Kaya,
Huwag nyo basta papaniwalaan agad yung sasabihin ko. Kundi, suriin nyo rin po sa mga Bible nyo at free kayong mag-comment dito kung anong makita nyo. Okay? Sa Pedro po at Isaias, meron pong ganitong sinasabi na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Iniligay ng Panginoon sa kanya ang kasamaan nating lahat. So, yung kasalanan po natin, napasa kay Kristo. Siya yung nagdala ng mga kasalanan natin. Parang ganito po, kuha tayo ng magaang analogy. Diba, nakabangga ka ng sasakyan ng ibang tao, no? Tapos malaki yung damage. Pagdating sa husgado, yung kapatid mo o yung utol mo nagsabi na ako na lang po ang sasagot sa lahat ng gasto, sa lahat ng pananagutan sa nagawa ng kapatid ko. Pag pumayag yung hukom, yung utol mo ngayon na magsasuffer nung nagawa mo, kahit hindi siya ang talagang nakabangga. Sa madaling salita, siya yung may pananagutan doon sa bayarin. Kahit na hindi siya yung gumawa talaga ng kasalanan para lang maabsuelto ka doon sa pagkakautang. Parang ganun po yung ginawa ni Jesus. Wala siyang kasalanan, pero napasa sa kanya yung kasalanan natin. Kaya, nabilang yung kasalanan sa kanya para tayo ay matubos. Sana po, check nyo din sa mga Bible nyo and you are free to comment here. Ako ay kaya dinala dito ng Panginoon ay para malaman natin to. Pinadala talaga ako ng Panginoon para dito. Okay? Ako ay pinadala dito ng Panginoon para maging mata, tenga, boses. Okay? Ganon. Bakit ganon?